Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw nito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Pag-usapan natin ngayon, mga kaibigan, ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines na naparusahan na o pinarusahan nila yung kadete na humingi ng relo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong PMA graduation last May. Okay. Iparinig ko sa inyo ang balita ng GMA Integrated News at ang komentary ni Jojo Di Guzman. Salamat, Jojo, sa mga very intellectual na vlogs mo. Palagi akong nanonood sa iyo. Noong Mayo, kasunod ng mga naging pahayag. Mary, buti sana kung disciplinary, hindi disciplinary. Oh, yan, vindictive. Tama, Consiano. Vindictive ang ano na ito. Ang administrasyon na ito. Ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Hindi daw karaniwang ginagawa. Kaya pinagtawa ng parusa ang naturang kadete. Yun, parusa. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni Pangulong Bongbong. Bakit niyo pinapakita yung demonyo? Nagulat tuloy ako. Paano? Baka mamaya matutulog pa man din. Baka mamaya hindi ako makatulog ay. Check na natin baka merong natira sa ilong. Oo, baka nagpunas na. Ayan. Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw napagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rites, may kadeteng nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete pero hindi dito ibinigay ang kanyang relo. Ano yan? Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi... Tingnan mo kung paano tumingin si Gibo. Tingnan mo paano niya tingnan yung kadete. Tingnan nyo. Pansinin yung paano tingnan ni Gibo yung kadete. Kanyang ulo sa kadete. Taas, mula ulong gang pa. Pero hindi dito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. This is actually an... Diba? Grabe yung tingin ni Gibo eh. Sino to? Sino to? Diba? Kita nyo, napansin nyo. Ginagawa ng mga kadete at hindi ito. Pero si Sara, tingnan mo, maliwalas ang ngiti. Alam niyang napahiya. Ito si Gibo, may guts pang tatawang-tawa. Katanggap-tanggap na asal. This is actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. It happened when the cadet, ang ano dito is it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, pinatawan na nakaukulang parusa ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Hindi naman siya dismissed. At upon learning about the incident, nag-take action agad yung PMA. Noong 2019 PMA graduation ceremonies, may ganito ring insidente na panghingi. Oh, namamalakpak yung yung isang opisyal ng PMA. Oh, ayan. Ay, hindi. Isang, ewan ko anong sundalo. Oh, no? Binigay niya. In PMA graduation ceremonies, may ganito ring insidente
na panghingi Siya pa ng yung relo. nagsuot, ha? Hindi siya yung... Oh, sa'yo na. Sa'yo na. Hindi eh. Siya pa yung nagsuot. Oh, tyrannical administration. Pwede. Relo sa Pangulo ng isang BMA cadet. Noon, ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang suot niyang relo. Para sa GMA Integrated, ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Okay. So, klaro ha. Pinarusahan na yung kadete na nang hingi ng relo. Okay. Una kong comment is, ito, konfirmasyon ng AP na merong ang nanghingi is, totoo yung kwento ni BP Inday Sara. Hindi siya gumagawa ng kwento. Tapos, si BP Sara mismo ang nagsabi na there is inappropriateness. Hindi sana dapat ganun. Okay? So, medyo may pagkakamali yung graduate. So, ito ngayon, nag-take action ng Philippine Air Force. Pinarusahan, I don't know kung anong klaseng parusa ang iginawa doon sa teniente na ngayon. So, ganyan po ang buhay. Kung ano man ang action natin, kung anong itinanim, yun din ang anihin. So, kakaiba yung ginawa ng graduate. Siguro, na-inspire lang siya, naglakas loob. Naalala niya yung 2019 na graduation, 19, 20, 21, 22. Tama. Plebo pa siya, bagong pasok siya sa academy noong 2019, nabalitaan niya siguro yung pamimigay ng relo ni President Duterte. Ayun, naglakas loob, humingi sa Pangulo. Akala niya maulit. So, nag-take the risk. Ngayon, sikat siya at pinarusahan. I don't know kung anong klaseng parusa. Hindi naman siguro mabigat. Parang warning lang o pinangaralan o admonition. Admonition, yung reprimand. Something like that. So, that's it. So, ito lang ang mano ko sa kadete. Meron siyang guts. At napapansin ko, yung mga PME graduates na ganyan, yung they can take the risk. Sila ang nagiging successful sa kanilang military career. Kahit hindi masyadong mataas yung ranking nila nung nag-graduate sa PMA, nasa middle o nasa below the class. Kailang yung mga graduate na ganyan na may tapang ng loob, nako, sila yung successful ang kanilang military career. Okay? So, balik tayo doon sa dalawang presidente, comparison. Ang isa, PRRD, binigay yung relo. Yung isa, hindi. Bakit? Dahil mamahalin. Millions daw. According to Jojo de Guzman, 4.5 million. So, hindi kayang ibigay ng presidente. Marcos Jr. yung kanyang relo dahil mamahalin eh. Yung kay Tatay Digong, hindi natin alam kung anong klaseng relo, hindi masyadong mahal o kayang-kayang ibigay. So, ano yung sabi ni Atty. Libayan? Lesson learned. Let's live a modest life. Public officials, dapat ipakita mo, lead by example, modest life ka lang. Wag magsuot ng mga ganon sobrang mahal kasi hindi maganda ang dating sa taong bayan. Kaya tuloy, mga ilang mambabatas, ganon din. Na ipapakita rin yung mga milyones na halaga, kanilang mga relo, kanilang mga bag, kanilang mga sapatos, kanilang mga suot o sakyanan, milyones din. So, leading by example. And then, yung comment ng isang vlogger na retired na sundalo rin, si Ranger Kidlat, makikita mo doon yung emotional intelligence o emotional quotient.
sinayang ng Pangulong Marcos Jr. yung pagkakataon na maipakita niya ang kanyang malasakit sa mga sundalo na handang ibuwis ang buhay para sa kapakanan ng bayan. So, pwedeng hindi ibigay yung relo dahil personal o ano. Ang maganda sana yon, pwedeng utusan yun. Nandun si Defense Secretary Gibo. Okay, hindi kita bibigyan ng relo ito. Kailang bibigyan ka ng ibang relo. Pwede ba? Gano'n lang. Mag-usap tayo mama, bigyan nyo ng... So, hindi napahiya yung bata. Mabigyan pa rin. So, ang laking punto sana ito ng Pangulong Marcos Jr., ibabalita sa media na namigay din ng relo ang Pangulong Marcos Jr. Ngayon, na bulgar, yan, makikita ang comparison ng dalawang presidente. So, sana hindi naman masyadong mabigat yung parusa na ibinigay doon sa PME graduate na nanghingi ng relo. Kaya that's part of his military career. Nakatatak na yan. Kaya lang yung kanyang guts, yung kanyang willingness to take the risk, yun ang isang magandang factor para sa kanya as he grew up in his military career. Mapapakinabangan niya ito yung kanyang lakas ng loob.